Isang maritime expert mga kapatid ang nagbabala na posibleng mauwi no sa Philippines-China shooting war no matapos nga magpaputok ng mga flares etong China mga kapatid sa kanilang mga artificial island. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Merong balita ngayon. Ito nakalagay dito December 8, so kahapon to. Nagbabala ang isang security analyst na si Chester Cabalza na posibleng magkaroon daw ng shooting war sa pagitan ng Pilipinas at China kasunod ng pagpapakawala ng flare ng China laban sa eroplano ng Pilipinas sa gitna ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea. So ito'y balita o interview mula rito sa DZMM Radio. So tayo'y manonood ulit, magbibigay tayo ng komento, reaksyon at opinion mga kapatid. Pwede ninyo ako samahan. No, kasi ito yung mga maiinit na balita ngayon dito sa West Philippine Sea na kung saan etong kamakailan nga lang kahapon binigyan na natin to ng reaction video Habang nagkakaroon nga ng pagpapatrolya ang ating eroplano dito sa West Philippine Sea, doon sa artificial island ng China na nasa loob ng ating exclusive economic zone, nagpakawala sila ng tatlong flare mga tol na alam naman natin delikado yan di ba? Napakadelikado niyan mga tol. So kung paulit-ulit na gagawin ng China yan, baka may mangyaring hindi maganda mga tol, talagang sa shooting incident mauuwi to mga tol. 'Di ba? So samahan niyo ako mga kapatid, pag-usapan natin 'to. Bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 166,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers diyan. Alright, samahan niyo ako mga kapatid, panoorin na natin 'to. Anyway, ito makakausap na natin na hindi pa tayo bibitaw sa isyong yan dahil makakausap naman natin via Zoom Ito mainit na issue ngayon to talaga. Sa totoo lang si Ginoong Chester Cabalza, isa pong security analyst. Magandang hapon po. Hi Sandro and Maan, good afternoon. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Oo, Sir Chester. Ito nga, alam niyo naman yung latest na incident no? Sa Subi Reef o yung Zamora Reef. Yung mga ganitong incident, di ba, ay buti na lang, di ba partner, wala talagang nangyayaring, di ba, yung, may mga nasugatan na tayo before. Pero hindi na ganun kagrabe ngayon. Pag-water cannon, tsaka palala ng palala, yung nga ginagawa nilang panggigipit. Totoo no, maraming ulit na kasi tayo mga tol, wina-water cannon. No? Actually, sa mga reaction video ko, minsan nagtatanong ako bakit hindi tayo gumagante. Minsan naman ipinapaliwanag ko bakit hindi tayo gumagante. Mga tol, no? Kasi minsan nagbibigay ng pahayag ang PCG, sinasabi nila ayaw na nilang palalain ang tension. Pero iniisip ko rin mga tol na kung ganun at lagi natin silang hinahayaan na i-water cannon lang tayo. Diba? Kasi sa ibang bansa mga tol, pumapalag sila sa totoo lang. Sila ang nangwa-water cannon sa China. Sa Taiwan nga mga tol, wina-water cannon nila yung mga barko ng China Diba? Sa Japan, ganun din. Pero dito sa Pilipinas, tayo wina-water cannon, tayo ang pinapalayas mga tol. At meron tayong mga crew, meron tayong mga Coast Guard na nasusugatan. So hanggang saan aabot ang pasensya ng Pilipinas? Sabi nga ganun ni PBBM, diba? Kapag daw may namatay na mangingisda, sundalo, basta Pilipino mga tol, dito sa West Philippine Sea, doon, ibang usapan na daw yon mga tol. Hintayin pa ba natin yon mga tol, di ba? Tuloy natin. Kung sakali lang yung scenario, Sir Chester, ay parang nag-echo ako. kung sakali lang ang scenario ay meron talagang nasaktan, o worse ay may namatay. Yun na nga. Anong possible scenario ang mangyayari, Sir Chester? Definitely, mag-iiba yung security equation na sinasabi natin. No? Itong flare kasi parang ito yung water cannon up in the sky. No? Very visible and visual siya. No? Kaya very dangerous siya kasi pwede ma-aksidente yung mga piloto natin doon. No? But of course, no, dun sa katanungan nyo, ano ang magiging scenario kapag may nasaktan? No? Definitely there will be a shooting war. No, yun yung inaasahan natin mangyari. Kaya nga ako, gera, mga tol, gera, sabi. Nagre-rehearse yung ating armed forces pati yung ating mga kaalyado na isa sa mga senaryo ay kung mangyari itong binabanggit natin, no. Definitely makikita natin kung sino talaga yung mga kaalyado natin na tutulong sa atin. And at the same time, of course, no, makikita rin natin yung mga iba-ibang mga rules of engagements na maglalabasan kasi right now wala naman talagang code of conduct, rules of engagements na nangyayari. Kaya yun yung nakakatakot na pwede nating tignan. And at the same time, dito matitest yung bagong labas na National Security Strategy ng United States, no. Kakalabas lang nitong nakaraang linggo.
at talagang tututukan nila ang ating rehiyon, palabas na sila sa Europa at makikita natin na ang Estados Unidos ay talagang tututok sa ating bansa at sa rehiyon natin at minamandato niya ang Japan at ang South Korea na magkaroon ng sharing of burden. Ibig sabihin, tutulungan nila ang isa't isa para labanan yung mga gustong magbali no dito sa ating rules-based order. Yung flare mga kapatid, galing yun doon sa kanilang artificial island. 'Di ba dati yung flare na yun pinapakawalan ng kanilang mga fighter jets malapit mismo doon sa ating eroplano na nagsasagawa ng pagpapatrolya. Sabi nga gano'n ni General Bronner, delikado yun kasi once yung flare na yun pumasok, for example, higupin nung propeller, nung hélice, nung ating eroplano, talagang pwedeng mag-cause ng crash yun. Diba? Mapapahamak yung sakay na mga crew, diba? Eroplano, may media, mga sakay yun. Delikado yun mga tol. At kapag yun nga ang nangyari, mga kapatid, sino ngayon ang may kasalanan? Kasi pwedeng idiin pa rin tayo ng China. Kakaiba tong mga to eh. Diba kakaiba yung mga yan? Binangga na nga tayo pa rin may kasalanan eh. Diba kung naaalala ninyo yung BRP Teresa Magbanwa, nakaangkla lang yun doon sa may Escoda Shoal mga tol. Binangga tayo sa hunahan, binangga tayo sa likuran, binangga tayo sa tagiliran, tinumbok talaga tayo pero ang report nila mga tol, tayo daw ang bumangga sa kanila. O biruin mo, di ba? Mamaya sabihin nila niyan, tayo rin ang nagpakawala ng flare tapos tayo rin yung napahamak. Di ba? Ang galing nila mambaliktad mga tol pero pag doon nga umabot, diba? Ano ang magiging senaryo? Ito na nga, ine-explain nga ng isang security analyst na pwede nga mauwi daw sa shooting war. Sabing ganon mga tol. Naku, handa na ba ang Pilipinas? Pero eto nga, tingin nyo ba ay sa analysis sinasadya ng China na magalit tayo, mapikon, alam mo yun, yung inuurot ka para gumante, yun nga, magalit. Kumbaga, ikaw sa iyo pa, imbis na sa kanila nagsisimula yung gulo, parang tayo pa yung nauna. Pero yung sinasabi ng reporter mga tol, baliktad yun sa report ng China. Kung naalala ninyo yung cartoon na binigyan natin ng reaction video, sila yung turtle tapos tayo yung crab na kinukurot sila. Ganun na eh. Kinukurot natin daw sila eh. Tapos hanggang sa mangdura na sila, water cannon, tapos sila na yung lumalabas na nangunguna pero tayo daw yung nagpo-provoke. Sa naratibo nila mga tol, baliktad tayo nagpo-provoke sa kanila. Pero tingnan nyo naman ang ginagawa nila mga kapatid, di ba? Yun ba ang gusto nila nga mangyari o palabasin? Parte kasi ito nung tinatawag nating gray zone na sa military at Coast Guard ang tawag na nila yung ICAD no. Definitely binabago kasi nila yung rules of the game and definitely talagang pambabraso at pang-asar yung ginagawa nila no. Pero kumbaga to put in a layman's term no, kung mainis ka ikaw yung talo no. Mabuti na lang matatalino yung ating Navy at ang Coast Guard natin na talagang ginagawa nila ay sumunod sa international laws natin no. At alam naman natin yung 2016 arbitral award natin very landmark and pioneering yan no. So hindi tayo bababa doon sa pang-aasar at panggigipit nila no. Tama. Magagaling talaga Coast Guard natin. Pero kung titingnan ninyo, very shallow yung tactics nila no. Mababa in a way dahil hindi siya ganung katalino na kagaya ng pinapakita natin at darating at marami pang ganyan na gagawin nila no sa kanilang pamamaraan. But Di ba? Security analyst na nagsasabi niyan mga tol, hindi ganong katalino ginagawa ng China. Matatalino ginagawa ng Coast Guard natin. Pinapakita natin at darating at marami pang ganyan na gagawin nila no sa kanilang pamamaraan. But ano ang lesson na nakikita natin dito no? Unang-una, malakas ang sinet nating standard sa international law at the same time yung maritime rules-based norms no. Kasi akalain niyo ang Pilipinas no kahit na middle power tayo, napansin ng buong mundo na kaya pala nating gamitan ng international law ang isang kapitbahay nating malaki no. At dito naniwala yung mga ibang bansa kaya dumami yung mga multiple partnerships natin, defense partnerships natin no. Akalain niyo hindi na lang Estados Unidos kundi Australia, Japan, tapos nandiyan na si New Zealand, Canada, parating na rin si United Kingdom at France no. Talagang pumirma sila ng mga defense treaties sa atin dahil naniniwala sila dun sa mga pinaglalaban natin. Kasi nasa tama talaga tayo. Nasa lugar tayo kung tawagin nga, di ba? Tayo yung nandoon sa batas, tayo kinakatigan ng batas. Kaya sinusuportahan din tayo mga kapatid ng mga malalaking bansa. Saka pinipigilan din nila kasi nakikita nila mga tol yung ginagawang expansionism ng China. Gusto ng China mga tol talaga maging number 1 sa buong mundo. Pagharian nila yung buong mundo.
No, yun yung gusto nila mangyari, which is kinokontra din naman yun ng ibang mga bansa. Ayaw nila mangyari yun kasi komunistang bansa yun mga tol eh. Maging ang Group of Seven and ang European Union ay nagpahayag rin ng suporta no, sa mga joint statements. So gaano ito kahalaga? Paano ito tinatanggap ng China sa tingin ninyo? Okay, alam niyo next year may sinulat akong bagong op-ed nitong linggo na ito. Ang sabi ko, multilateralism will redefine a world order in 2026. Yun yung titulo ng aking sinulat. Unang-una, dahil by next year, lahat ng mga controversial na bansa, sila yung mag-lead ng mga multilateral initiatives. Ang Pilipinas, chair ng ASEAN, ang Estados Unidos, no? Siya naman mag-head ng G20, ang France sa G7, tapos ang China sa APEC, tapos ang India ay BRICS, no? So ibig sabihin, itong mga bansa na ito ay may kanya-kanyang papel para isulong yung kanilang mga pananaw at gustong mangyari sa mundo, no? So Nice. yung doon sa katanungan na ano naman ang mangyayari kung tayo yung pagbibigyan na masunod, no? Definitely yung ipaglalaban natin, no, yung code of conduct. Although ang tema ng ating ASEAN by next year would be artificial intelligence and emerging technologies, no, hindi pa rin natin papabayaan yung maritime security na yun, no. At the same time, of course, no, kasi intergenerational yung issue pagdating dun sa West Philippine Sea / South China Sea, pero mas may malaki pang rehiyon dyan yung Indo-Pacific, no. At nakikita natin na talagang sa susunod na mga taon at ang kinabukasan natin ay dito sa Indo-Pacific kung saan ang Pilipinas ay nasa gitna, tayo nasa puso ng rehiyon na ito ng umuusbong, no. Ibig sabihin, talagang magtatalo ng puwersa dito yung malalaking bansa katulad na lamang ng US, China, India, at nakita natin ang pagdating ng European Union sa ating shores, no. And definitely yung Pilipinas ay may malaking ambag sa magiging hubog ng international relations, no. Kaya kung mapapansin din ninyo, sila yung lumalapit sa Pilipinas. Kung mapapansin din ninyo, yung pagpirma natin ng mga defense pacts sa mga malalaking bansa nito, hindi tayo yung lumapit. Sila yung lumapit sa atin dahil naniniwala sila sa atin. Nung nakaraang linggo, kausap ko rin yung mga South Korean contingents at may balak din silang pag-aralan yung Status of Peacekeeping Forces Agreement at saka yung Reciprocal Access Agreement na meron tayo sa mga kaibigan natin, no? So ibig sabihin, dumadami pa yung gustong makipag-alyansa sa atin, no? So dahil nagbabago yung mundo at ang Pilipinas ay may malaking papel dito sa ating rehiyon. Alam niyo mga tol, pagdating sa teknolohiya, no, 10 taong late tayo eh. Kung ikukumpara tayo sa ibang bansa mga tol, parang 10 taon o mahigit na nalilate ang Pilipinas pagdating sa teknolohiya. Pero kung makikita ninyo, bagamat ganun, nakikita nila na itong Pilipinas, so kahit na ganito ang kalagayan nila, 'di ba? Nilalamon pa sila ng korupsyon sa kanilang bansa, pero willing sila at talagang nakahanda silang ipagtanggol, igiit yung kanilang karapatan dito sa kanilang soberanya. So nakikita nila yun mga tol, nakikita ng mga bansa yun. Kaya sila mismo yung lumalapit sa atin, sabi nga nitong security analyst. At sila mismo yung nag-o-offer sa atin ng tulong, ng suporta mga kapatid dito sa ipinaglalaban natin. Kasi yung ibang bansa mga tol, wala lang silang pakialam eh. Yung ibang bansa mga tol, nagiging sunod-sunuran na lang sila sa gusto ng ibang bansa na mas malaki sa kanila. Nagiging chuchu na lang sila mga tol, pero tignan nyo naman ng Pilipinas. Diba? Pumapalag. Kahit na ganito lang tayo mga tol, talagang ipinaglalaban natin yung talagang atin. Kasi hindi naman natin inaangkin yan ng wala lang eh. Ito, meron tayong pinagbabasehan, meron tayong sinasandalang international law. At yung international law mismo nagsasabi na nasa tama tayo. Diba? So para sa kabuuan nitong balita mga kapatid, panoorin nyo na lamang siya sa DZMM. Ang gusto ko lang naman bigyan mga kapatid ng reaction video itong sinasabi ng security analyst na posibleng ang mauwi sa shooting war kapag merong napahamak sa ating hanay ng ating mga Coast Guard, sundalo, mangingisda dahil dito sa agresibong ginagawa ng China. Ano masasabi ninyo mga tol bilang mga Pilipino? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.